Ay, digong. Ano ba yan? Ayusin mo ito. Maayong buntag mga kakoral. For today's video mga kakoral ay maaga kaming pumunta dito sa Coral Hog Farm para magpakain ng baboy at the same time ay dito na rin kami mag-breakfast. Kasama ko nga pala dito mga kakoral ang aking inaanak at pupunta daw dito yung aking pinsan. So pagkarating namin dito mga kakoral sa aking tambayan or sa Coral Hog Farm tambayan ay syempre dala-dala ko yung gamit ng pangluto. Nakalagay dyan mga kakoral sa karton. So since wala tayong pamunas dyan, so kamay-kamay muna tayo. And next time magdadala na ako mga kakoral. So yun ang aking nakalimutang dalhin. So may bit-bit din ako dyan mga kakoral na butane kasi hindi kami pwedeng gumamit ng kahoy kasi nga umuulan. Basta ang mga kahoy, matatagalan pa kaming magluto. At bali, may gas na rin kaming dala. So makikita ninyo. At yan ay pinupunpun ko na yung mga gamit na dala namin. May plato kami. At the same time ay meron din kaming yan lalagyan na ng sasawa namin mamaya. At the same time meron din kaming dalang bigas. Bigas ang laman nun mga kakoral. At kutsilyo panghiwa. May hiwain nga ba? So yan bit-bit ko rin yung aking uniform. At the same time may bit-bit rin kaming kape. At kape lang ba? Yun. Dalawang kape nga pala kasi may kasama ako na bata, yun ang kanya at akin yung isa. So tinabi ko yung isang butane kasi dalawang bit-bit ko dyan mga kakoral na butane. At pagkatapos ko nga maipunpun yung mga gamit mga kakoral palabas ay na kinapa ko dyan ang orchard. Sana all kinakapa. Yung kalamansi na panglagay namin sa aming sawsawan. So napakasimple lang naman yung aming almusal dyan mga kakoral. Hindi magarbo. So yon. Ito mga kakoral, may bit-bit din akong kawali. Bale, itong kawali na ito mga kakoral ay kawali ko pa ng first year college. Kung makikita ninyo mga kakoral, ay ano pa rin ngayon, buhay na buhay. Bale, ang tagal niya nang nag-exist sa mundo. So, yan ang aking inaanak. Nanggaling siya doon sa kanyang tita sa kabilang babuyan. Yan ay may bit-bit rin akong gulok at mag-start na akong mga kakoral na magluto dyan at nilipat ko itong mga gamit dito sa kabila para maalwan yung aking kilo. So ito yung batang ito nangungulit, so pinapakalman yung aking trabaho. Hayaan mo siya dyan, hayaan niyang i-enjoy ang kanyang pagkabata. So ayan, inilagay ko na dito sa kabilang dako ang ating butane. At yan mga kakoral ay binubuksan ko na yung box kasi nandyan nakalagay yung kaldero natin, nandyan yung takore, nandyan yung ano pa ba, yung ating mga mantika, toyo. So yon, nilagay niya na nga yung kaldero na hindi pa namin naisisan. Pero ang loob niyan mga kakoral ay malinis naman. At hinahanap ko yung kutsara, walang kutsara, pero nandito pala sa basket yun mga kakoral ang kutsara. Bali, kalahating dosena yan kasi yung mga gamit na mga kakoral ay intended lamang talaga para sa dyan sa sa Coral Hog Farm in case na kami ay or in case na isipan namin kumain, 'di ba, sa Coral Hog Farm. So, yan, nag-start na ako mag-ayos ng mga kagamitan para magluto na kami mga kakoral. Ang aming lulutuin lang nga pala diyan mga kakoral ay ang lulutuin nga pala namin dyan mga kakoral ay pritong itlog, pork chop, at saka tawag dito pritong talong. Pero nag-decide kami na magkakape muna kami mga kakoral. So ang ginawa ko ay nilabas ko itong ating mga tasa. So binili ko rin yan sa bayan mga kakoral at para hindi na ako mahirapan na ibalik at isauli sa aming bahay kasi medyo matarik din ang daan namin papunta sa amin at mahirap talaga mga kakoral mag-travel ng maraming bit-bitin. So yan, bago pa yung aking takuri mga kakoral, talagang ngayon pa lang yan ginamit or ngayon pa lang yan gagamitin. So yung aking inaanak doon sa kabila nakikialam. So ayan mga kakoral ay na-prepare na natin ang ating mga
tasa at ayan, sinimulan ko nang ilagay itong ating gas dito sa ating butane at hindi ko alam kung paano ipasok, char. 'Di ba? Kayo, alam nyo ba kung paano ipasok? Oh? Sana all. Okay, so yan mga kakoral ay binigay lang pala yan mga kakoral ng aking pinsan, ang butane na yan. So, night bago talaga kami punta dito sa Coral Hog Farm ay sabi niya ay kung ano daw ang gagamitin ko. May butane pa naman talaga ako sa bahay mga kakoral. At yan yung pinsan namin mga kakoral. So makikikape siya dito. At yan, nagsimula na akong pakulo ng tubig. Yan, nilagyan ko itong takori na bagong-bago mga kakoral. So tiningnan niya kung may laman, may sinaing, dahan-dahan talaga. So wala pang sinaing kasi kararating lang namin. At yan, so binuksan ko na at habang nagpapakulo ng tubig mga kakoral, mabilis lang naman yun magkulo mga kakoral, ay nag-prepare na rin ako ng aking ng bigas para hugasan para makapagsaing na kapag nakakulo na. So pagkakulo ng tubig, hindi na namin na-videohan yung aming pagtimpla ng coffee at yan, nagsalang na ako ng aming sinaing. So hugas-hugas dyan, mineral yan mga kakoral. So wala pa kasing tubig dyan at talagang hakot-hakot to the max talaga. Pero okay lang, laban lang ang buhay. Banda-bandera yan ay kapag kumita tayo dito, char, ay magkakaroon din tayo ng sariling tubig dyan sa ating lugar. So, pagkatapos maisa lang mga kakoral itong ating ang tawag dito kaldero na may bigas or sinaing ay, syempre naglinis muna ako ng paligid habang hinihintay na maluto. Nagwalis ako at yan na yung aking pinsan. So, tapos na siyang magkape mga kakoral at iinom siya ng tubig. Medyo madami na kasi ang dahon dyan mga kakoral ng mangga. Under the tree kami dyan mga kakoral. Under ng mangga. Kaya medyo daming dahon at medyo tumubo na rin ang mga damo. Ang damo mga kakoral, majority na tumubo dito sa Coral Hog Farm ay gutok. So anong tawag dyan sa inyo mamaya, makikita ninyo kung ano yung tawag dyan sa halaman na yan, gutok. So yan, pagkatapos kong magwalis dyan sa area na yan ng tambayan ko ay tinignan ko itong sinaing at hindi pa naman luto, kumukulo pa. Syempre we have to wait for a while. So at yun mga kakoral, habang hinihintay natin na main-in ang ating sinaing, syempre maximize natin yung time na gamas-gamas muna ako dito sa paligid-ligid. Yan mga kakoral ang sinasabi ko kanina sa inyo na gutok ang tawag sa amin sa mga damo na yan. Yan ay talagang kapag umuulan, napaka dominante, napakarami talaga at problema din yan mga kakoral sa mga may maisan. So yan. So ginagamas ko yan mga kakoral at shout out pala sa aking sister na nagpahiram ng kanyang kanyang gulok pang damo. So siya nagpahiram, wala pa talaga ako sariling gamit mga kakoral ng mga pang damo-damo ba. So hiram-hiram muna kasi nagsisimula tayo eh. So medyo maalwan siya damuhin mga kakoral, gawa ng malambot pa ang ating lupa at saka mura pa yung ating mga dinadamo diyan or yung mga damo. Kaya maalwan lang siya damuhin. Pero syempre, malawak kaya yan at saka kung ako lang magdadamo diyan mga kakoral, medyo syempre mahihirapan tayo. Kaya syempre kailangan ko ng rescue diyan. Pero hindi muna ngayon mga kakoral. Kasi medyo busy pa tayo. Syempre kung ano yung kailangan natin mga kakoral, yun yung una nating trabahuin. Kasi yun naman dapat talaga, hindi yung binibigay natin yung oras sa mga walang kwentang bagay, char. So ayun, tingnan nyo ang aking inaanak doon, patuwad-tuwad na. Hindi ko alam kung may lahi talaga Muslim yun mga kakoral, char. Ito nga pala mga kakoral ay nanonood siya doon. Siguro nagugutom na pero tinimplahan ko naman na yan ng pampainit ng kanyang sikmura. So ayun mga kakoral, pinuntahan ko na naman at saka chinek ko kung in-in na nga ba. And I think in-in na nga mga kakoral. At ayan, ay syempre kailangan kong bumalik dito sa aking trabaho. Binawasan ko lang yung apoy para matuyo pa ng sobra ang ating sinaing para masarap siya kainin. At habang hinihintay talaga mga kakoral na matuyo ay syempre walisin muna natin itong mga damo-damo na ito para hindi sila pakalat-kalat, di ba? Katulad ng iyong jowa na pakalat-kalat. Char! Okay, so may mga bungang mangga din dyan mga kakoral kung makikita ninyo. Pero sawa na talaga ako mga kakoral sa mangga. Hindi na talaga ako kumakain. Diyos ko, sa paligid po namin sa bahay, sa baba ay marami kaming puno ng
mangga. At hindi talaga na ako masyadong mahilig kumain ng mangga. Iba na yung aking kinakain ngayon. Char. 'Di ba? Ano kaya yung aking kinakain, kakoral? Siyempre, yung mga pagkain na kinakain. So, ayan mga kakoral, naipon ko na ito, yung ating mga damo na ating ginamas, 'di ba? Nakasapatusan tayo dyan mga kakoral, pero dikit na dikit mga kakoral ang putik sa ating sapatos. So, hindi madudumihan yung ating sapatos. So, yan, mga kakoral, ay medyo napagod na kasi ako at yon, chinek ko kung anong ginagawa ng aking inaanak dyan. At siya ay hihigop ng gatas habang na nunood. At ako din naman mga kakoral ay humihigop din ng kape. Siyempre, paano ba? Hindi ako mas masarap kapag may kape sa umaga. At hindi ako makakapagtrabaho ganon. Char. Okay, so yon mga kakoral ay grabe yung tutok ng bata doon sa kanyang cellphone. Napaulit-ulit niya lang naman yan pinapanood mga kakoral. Sabi niya ay idol niya daw. Kaya kayo mga kakoral, tingnan ninyo kung ano yung mga pinapanood ng inyong mga anak o mga pamangkin o mga pinsan, lalong-lalo na kapag bata, baka kailangan pa mga kakoral ng guidance ng magulang, 'di ba? Hindi natin alam kung ano-ano na ang pinapanood nila. So medyo happy ako diyan mga kakoral. At bakit? Kasi nga sobrang tagal na namin plinano na pumunta diyan para mag-breakfast or basta kumain one time, pero hindi talaga natutuloy gawa ng sobrang busy, magkabilaan ang shooting, char. So magkabilaan ang tawag sa tanghalan. Hindi naman, marami kasi tayong ginagawa, 'di ba? Hindi lang naman tayo teacher. Okay, nag-a-assist din tayo sa mga mga kababaryo o mga kaibigan na may problema ang kanilang mga hayop. So nandun tayo as much as possible ay kung pwede naman maibigay yung serbisyo na yon na makatutulong sa kanila, why not, 'di ba? Hindi naman tayo dadalhin ni Lord sa isang sa isang bokasyon na yan or sa isang ang tawag ba diyan, tungkulin na yan kung hindi natin kaya. At ayun mga kakoral, sinilip ko nga at tuloy-tuloy pa rin yung ating anak dyan na sa panonood ng kanyang hindi ko alam kung sinong vlogger yan. Shout out sa vlogger na yan. Hindi ko natanong sa aking inaanak. At yan mga kakoral, feeling ko iniina talaga yung ating sinaing. Tuyong-tuyo na ang ating sinaing at magsisimula na ako mga kakoral na magluto ng aming ulam. So, masarap yan mga kakoral ang aming ulam at saka masarap naman talaga kumain mga kakoral sa mga ganyang lugar. So, sa mga bukid-bukid. At yan mga kakoral ay sinalang ko na itong ating kawali. Katulad ng sinabi ko sa inyo mga kakoral kanina, ay yung kawali na yan ay kawali ko pa ng first year college. At nasa field ako ng teaching for mga kakoral, for 9 years na kasi nagturo ako ng 1 taon sa college at sa Department of Education, nagturo ako na mga kakoral ay balis 8 years na yata ako nung June 7. June 7 nga mga kakoral. So yon, hindi ko na celebrate yun mga kakoral, but anyway, life must go on, 'di ba? So ayun mga kakoral ay sinalang ko na yung ating itlog. So bali dalawa lang naman kami kakain din mga kakoral. So dalawa lang talaga ang aking lulutuing itlog, 'di ba? Medyo tipid. Hindi na kami mga kakoral naglagay diyan ng asin gawa ng maalat naman yung sausawan. Isasawsaw kasi namin yan sa toyo. So 'di ba? Para iwas-iwas na sakit ng kung ano-ano mga sakit diyan. So sunny side up yan mga kakoral kasi yan lang yung pwede nating lutuin ng mabilisan. But don't worry, next time mga kakoral ay magluluto tayo dyan ng bonggang potahe at invited kayo, char. So pa-comment ka mga kakoral kung saang lugar ka ngayon para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. Grabe ha, mahirap kaya maging artista, maging gumawa ng content. Pero syempre, may mga tayo dyan, mga followers na abangers sa ating mga video, so gagawa natin para sa kanila. At yun mga kakoral, tapos na at ini-next ko na itong yung isang itlog para sa aking inaanak. So yan, so bali 2 itlog lang mga kakoral ang aking niluto dyan at actually mga kakoral 4 yan talaga ang binili ko. Yun nga lang ay 2 lang kami. Sabi kasi ng pinsan ko, aakyat din daw siya, yung tita ng aking inaanak. At
After nyan mga kakoral ay hinintay kong maluto pero piniprepare ko na yung karne dito sa tabi. Pork chop. So pork chop na walang asin, pork chop na walang pampalasa, pero sasarap yan mamaya. Depende sa kung paano natin siya kainin at lagyan ng sausawan. So medyo ayan na mga kakoral yung ating pork chop. Bali 61 pesos lang yan mga kakoral ang ating pork chop na yan, di ba? Masarap yan mga kakoral, fresh from the farm, char. So yan mga kakoral, luto na itong ating itlog, 'di ba? Sunny side up. At pagkatapos ko diyan mga kakoral ay syempre may talong pa tayong ipiprito. So ang ipiprito ko lang na talong mga kakoral ay isang peraso lang. Maghati na lang kami ng aking inaanak at hindi naman masyado siyang kumakain ng mga gulay. Pero sabi ko sa kanya, kapag ako ang kasama mo, kung ano yung kakainin kong pagkain, kakainin mo rin, syempre. At ayun mga kakoral, hiniwa ko na itong ating talong. Yan. So medyo malaki yung talong na yan mga kakoral at makakabusog talaga yan. So yan. So diretso na mga kakoral sa kawali habang niluluto, 'di ba? So ano na siya, sirit-sirit na. So kailangan natin tuslukin o tusukin ng tawag dito ng kutsilyo. So ganyan ako magluto mga kakoral ng talong. Inuuna ko muna yung may balat kasi napansin ko, siguro ikaw nakakapansin din kapag nagluto ka ng talong, kapag inuna mo yung laman ay mabilis ma-absorb itong ating mantika. So kailangan ay tipid-tipid din pag may time. At maluluto din naman yan mga kakoral. At medyo, syempre may katagalan talaga lutuin ang tawag dito ang talong, kaya i-pass forward ko na mga kakoral. So pagkatapos nga mga kakoral na maluto ang talong ay isinalang ko uli ang pork chop at unti-unti ay prepare ko itong plato namin na magkahiwalay mga kakoral. Yan, inaayos ko yung video, syempre kailangan yan. At pagkatapos kong ma-prepare mga kakoral itong ating plato na may kanin na, syempre ay luto na rin yung ating pork chop at hiniwa ko na rin siya mga kakoral. Syempre, kailangan natin yan hiwa-iwain at pinatay ko na din yung butane para may magamit pa tayo sa sunod na ating pagbisita dyan sa Coral Hog Farm. So, kita nyo, busy-busy yung isa dyan. So, ang sarap talaga mga kakoral na maging bata, diba? So, pa cellphone lang at kakain na lang at maghihintay na lang ng tawag. At yan mga kakoral, medyo mainit kaya gumamit ako ng tinidor dyan at kutsilyo para panghiwa sa ating pork chop. At medyo may kalakihan din kasi yan yung mga kakoral. Syempre hindi naman kaya yan kainin ng bata na ganun kalaki, kaya kailangan natin talaga siya tawag dito hiwa-hiwain. So parang naging ako dyan, naging katulong diba sa na yan, sa video na yan. Pero syempre wala namang problema dyan. At saka inaanak ko naman yan at pamangkin ko din yan. At yun mga kakoral ay nag-start na kaming magkain. Grabe, ang sarap mga kakoral. Kaya kayo mga kakoral ay kumain na kayo dyan at pumunta kayo sa lugar na kung saan masarap kumain. And that's all mga kakoral. Thank you for watching. Thank you for supporting my videos.